it's your time. Hindi mo mag-birthday dito. Praise the Lord, mga kapatid. God bless you all. And I know that God is good. God is good? All the time, and God is good. For in all things, God works together for, in all things, God works together for good. In bad times, in good times. God is always there. To those who love Him, and to those who are being called according to His purpose. Without further delay, mga kapatid, may I request all of you to stand as we hear the scripture reference for tonight. And it is taken from the book of Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Nang si Jesus po ay dumalaw sa bahay ni Martha at ni Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo na sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid kung maghanda na mag-isa? Sabihan niya po niya sa kanya, nagtulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka masyado at abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang kailangan, Marta. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen. And the other one is in the book of James, chapter 4, verse 14. And it says, Ngunit hindi nyo nga nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay. Ito ay katulad sa isang singaw o hamog na sa maikling oras ay lumitaw at pagkatapos ay mawawala o maglalaho. Let us all pray. Panginoong Jesus, salamat sa gabi na ito na muli binigyan mo kami ng oras na kami ay makapakinig na muli ng iyong salita. Salamat sa araw, Lord, na binigay mo sa amin sapagkat itong araw na ito ay itinakda mo upang kami ay magdiwang para sa iyo. This is your day, Lord. This is your day for us to worship you. This is your day for us to praise you, O God, and to honor your name. Lord, once again, bukamin mo, Panginoon, by your Holy Ghost, Panginoon, our hearts and our soul and our spirit to openly receive thy word of truth. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. May you can be seated now, mga kapatid. And bago pa ako magpasimula, ay babati ko muna nga sa online. Good morning po, good evening sa inyo. And we're glad na kahit ay kayo palagi nasa amin. Kahit kayo masarap mangayo. Napakagandang pakinggan, mga kapatid. So, ang pamagat, mga kapatid, ng mensahe for today is maglaan ng oras o panahon ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Set a time to serve God. Yung nabasa po natin ay may dalawang babae na magkapatid. Ang pangalan ay si Martha, ang isa naman si Maria. Yes. Ang tanong ko po sa inyo, sino mga Martha dito sa church? Meron pong masipag magluto, masipag
gawa ng mga pagkain, masipag mag-serve. Yun po yung mga tinatawag na Marta. Sino naman po sa inyo ang mga Maria? Gusto yung mga taga-pakinig, taga-upo, taga-yung pag-serve lang tayo. Di ba? Meron dalawang klase. Merong Marta, may dalawa yata Marta dito eh. Pero Maria, mas marami yata. So, alam niyo po mga kapatid, the scenario o yung story was very good. Ito nga, itong Paul, gusto yung dalawang magkapatid, babae, parang si Kate sa si Maria na. Maria. And for me, this is slightly similar to what we call a parable because it teaches us a lesson for tonight. So, nung minsan nga daw, dumanaw si Jesus doon sa bahay ni Marta. Alam niyo naman, siyempre, pagka nalaman mo na may bisita doon sa darating sa bahay mo, excited ka. Ang iniisip lang ni Marta, kung ano yung papakain niya, kung anong ihanda niya, kung anong bibili niya inumin para sa kanyang panauhing pandaral. Ito po, walang alam niya kasi hindi basta-basta panauhin ito eh. Kasi ito si Yesu Cristo. So, sa pagtingin ni Marta, ay kailangan kong mapagsilbihan, maging satisfied, maging busog si Jesus Christ. Diba? Ang isa naman, si Maria, excited din siya. Ay, excited din siya sa pagkain. Yung isa naman, excited. Pero sa salita ng Diyos. Ngayon, makita natin yung difference sa kanilang magkapatid. So, alam naman natin na siguro nung nahalata na ni Marta na teka muna, mukhang pamukhat eh. Ako na lang yata nagtatrabaho dito sa kusina. Sabi gano'n. Ang ginawa ni Marta, siguro, no? Inimagine ko lang. Siguro nagdadagog siya. Yung mga kutsara, mga kaldero, kawari, pinagano niya. Para lang makakuha ng atensyon ni Maria, natulungan siya, di ba? Ngayon, sa kakaganon niya, wala pa rin. Nandun pa rin si Maria na nakikinig doon sa paanan ng ating Panginoong Diyos na nakikinig na salita ng Diyos. In short, anong inabot ni Marta? Patay, alis siya. PM. Pinipm lang siya. Ngayon, kaya, ang ginawa ni Marta, ganito eh. Ngayon, ginamit ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya dumiretso kay Maria. Ginamit niya, sabi niya, Panginoon, tingnan mo nga ako lagi sa kanila pang ito, nagsasayang, nagluluto, nagigil ng tubig. Ako lang mag-isa, sabi niya gano'n. Pakisabi nga na wala, hindi mo na makialam dito, tulungan ako. Pakisabi nga, Panginoon, na ako ay tulungan niya. Dahil ako nag-isa dito. Ano na po sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon ay ito. Verse 42. Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan, Marta. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y aalisin, hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen. Palapakan po natin ang aming Panginoon. Na dapat may isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi. Ito, involve ang kanyang desisyon. Yung desisyon niya na piliin ang salita ng Diyos. Yung desisyon niya na may time siya na makinig sa salita ng Diyos. Mary has chosen the wise decision and a wise part na kailanman ay hindi raw maalis sa kanya. Sapagkat maglaho nga ang lahat na nakikita niya, luwan mawawala yan. But the word of the Lord will stay forever. Ang sabi ng Panginoon, nagsasabi niya, alam niyo, hindi niya basta dinanong niya, pinahiya si Marta eh. Kundi sabi niya, Marta, Marta. Kasi naunawa niya na yung
focus niya, malawak ang paningin ng Panginoon. Nasaan no? Parang mali ang focus nito, sabi niya. So, ipinaliwanag ng ating Panginoon na iba ang focus niya. Kaya, ganun na sinabi ng ating Panginoon na Marta, Marta, mabuti at maganda ang ginawa ng iyong kapatid. So, Amen. hindi alam o hindi napagtanto mga kapatid ni Marta na ang kanyang bisita na dumating ay hindi na kailangan ng pagkain kung tutusin. Hindi niya kailangan ng pagsilbihan. He does not need to be served. He does not to eat some food from them. Because Jesus was there to teach. Jesus was there para magturo, para magbigay ng salita ng Diyos. And mind you mga kapatid, when Jesus was saying this, Jesus was the actual word of the Lord. He is the living and the walking God. Spoken word God. Sapagkat si Yesu Cristo po ay siyang nagsasalita mismo. And so, mga kapatid, and if our hearts ay kaya nga, ito pala si Maria sa paanan ni Jesus na matamang nakikinig sa Kanya ay nasisiyahan sa Kanyang presensya. Amen. Amen. Nasisiyahan daw si Maria sa Kanyang presensya. Ito naman isa nababagot na. Diba? Yun ang pagkakita, nakikita nyo. Nababagot na sa Kanyang pag-iisa. Nababagot na siya dahil pagod na siya. Kaya ang tanong ko sa inyo mga mahal kong kapatid ngayon, pwede ba natin tanungin ang ating sarili, ang ating puso ngayon? Kung ang iyong puso mo ay nagagala, kung ang puso mo ay excited to the Word, to listen the Word at sa mga turo ng ating Panginoon. Amen. Natutuwa ba kayo? O nanunod kayo? O baka napapagot na kayo? O baka naiinis kayo? Nasasiyahan. Mga kapatid, and if your heart's response tonight ay nababagot, naiinis, nagagalit ka sa akin, it only means na may sakit po ang iyong puso. Amen. Hindi po medical term, may sakit ang iyong kaluluwa. That's right. Ang iyong puso at kaluluwa ay kailangan po needs attention right now. In Jesus' name. Your heart, your soul is sick, unwell, or has an ailment that needs to be attended by the doctor. Spiritual doctor. That's right. Ang aral po ng pagtuturo sa atin ay kung paano po natin unahin ang Panginoong Diyos, unahin siya at gawin siyang pangunahing pandangal palagi. Amen. Una sa ating puso at sa ating isipan. Pag-isipan po, ibig sabihin kaluluwa. Kailangan natin mapagtanto, ma-realize natin na ang Diyos ay ang Diyos ng oras. Siya ang lumikha ng oras. We need to realize that our God is the God of time. He gives us all the time as time for us to use and to invest it wisely. That time has passed already. That has already passed is wasted. Hindi mo pwede nang bawiin yun. Hindi mo na pwedeng i-recover pa yun ulit. Wala na. Tapos na yun. So please hear me now. Because there is a wisdom in here, mga kapatid. Dahil ito pong lahat ay naka-record po sa TV monitor ng ating Panginoon Diyos sa langit. Amen. Na ang ating Panginoon Diyos, sino po ang mga kapatid na ay nag-iwan ng aral na dapat natin piliin? Na maglaan ng oras sa panahon na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, itinuturo ng kwento na yan. Tinuturo ng kwento na yan sa mga disciples noon, sa mga apostles noon, maging sa ngayon, siyempre, nabigyan muna natin ng kahulugan
bigyan muna natin ng kaulugan, yung i-redefine natin kung ano ba dapat ang ating i-priority sa buhay. Kung ano ang mas mahalaga. Kaya nga, dapat tayong mag-ingat na pag-isipan natin mabuti at tukuyin natin mabuti ang anumang bagay na ang tunay na mas mahalaga. Yung ba mga bagay na akurahan, na kailangan ng ating katawan, pagkain, temporary thing, o yung mga bagay na pang-spiritual. Spiritual ka naman, narinig ko pag spiritual, parang na-allergic ko. Kasi, nangihina tayo dahil, pero kasi, spiritual. Siyempre, excited ka, masaya ka. Ang spirito mo, maganda. Refresh. So, maganda mga kapatid na, ito nga sabi, yung temporal things versus eternal things. So the message tonight has been inspired to me by the Spirit tonight that is generally addressed to all Christians, to all people, whether young and old or medium or high. Ano mang kalagayan natin sa buhay, this is all for you. Message for all time. Anong message? Maglaan tayo ng oras o panahon sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Set a time to serve God. The question is why? Why do we need to serve God? Hallelujah. Bakit kailangan natin maglaan ng oras sa paglilingkod sa Diyos? Because He is our Creator. Amen. Because He keeps you alive. Yes. Because that's why you are still breathing. Kaya huminga ka at yung hangin mo nga, libre. Na binibigay niya. Because He keeps your heart pumping tirelessly. Walang pagod na nagpapump ang ating puso. Parang magic. Because of what? God's providence, God's love, God's power. So, He continued to give you strength, to give us strength. He will continue to give you good health. And, hindi lang yun. He continued to give you daily provisions. Ano yung ibig sabihin ng daily provisions? Yung mga bagay na hindi mo inasahan, pero nakukumpleto sa isang araw. Praise the Lord. Hindi mo inasahan, nangyari, mabuti, naging maganda sa isang araw. That's the daily provisions. Yung nagka-problema ka, akala mo mabigat ang problema, mamaya may solusyon. Nakita mong solusyon, provision ng Panginoon. Amen. Yung parang kamunti ka na madisgrasya, natapilo ka, pero naligtasan mo pa rin, provision ng Panginoon sa araw na yan. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yung mensahe po sa araw na ito, magbibigay po sa akin, unang-una sa akin, first and foremost to myself, sa iyo at sa ating lahat, na naririto ngayon, habang pinapanood nyo ko, habang nakikinig kayo sa akin. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng paalala, Amen. babala, at mga kaalaman upang unahin natin ang ating buhay spiritual. Yes. Amen. Ika muna, spiritual, nalalasik na naman ako, nangihina naman ako. Why? Because it means eternal life. It means eternal salvation or condemnation in hell. Right? So, which is eternal joy, which you have eternal place, eternal peace in the presence of our Lord. So, by the grace of God, I am not here to condemn you. Amen. By the grace of God, I'm not here to judge you. But it is only by this divine word to speak in your hearts tonight. I am just a vessel. Daluyan lang po ako. Isang lang maliit na sinisiglan. Exalted, encourager of the messenger of God, as messenger of God. Sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos. Ikaw mo na, Brother Party, mukhang baka
ganyan mo lang yan, mga judgmental ka talaga. Or naghahatol ka. Basahin po natin sa Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. For the word of God is alive and active, sharper than any old double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sapagkat daw ang salita ng Diyos ay buhay, hindi patay, buhay. At makapangyarihan, higit pa sa matalas kaysa sa anumang tabak o espada na may dalawang talim. Alam niyo po yung dalawang talim? Grabe. Ang pag-espada po, ang sinasabi po dyan, ibig sabihin ay word of God na may dalawang talim. Ibig sabihin, masakit. Ibig sabihin, mahagdik. Maghirot. Diba? Kung alin yung mga mabait, yun ang nakakagaling. No, pareha. Mabait, pero nakakagaling. Pero tignan nyo naman, yung mga matatamis na masasarap, nakakadiabetes. Di ba? So, kung ano yung masakit, ano yung mapait, pero nakakagaling. Di ba? Para bang sabi na, ang holiness ay nakakainis, pero nakakalinis. Di ba? Yun ang narinig ko ka Pastor Man. Yes, Pastor Man. Inirang ko lang yung salita niyo. So, yun nga po mga kapatid, ang paglalaan po natin ng oras sa Diyos ay hindi po pagsasayang ng oras at panahon sa Kanya. Kundi bagos ito po ay pamumuhunan para sa iyong spiritual na kapakanan, kalaguan, kalagayan, at para sa iyong walang hanggang kaligtasan. Hindi ibig sabihin na kagaya nito ngayon, ay nakakapaglaan po tayo ng oras at panahon sa ating Panginoon Diyos na nalubika. Ngayon, pangalawa, sapagkat tayo rin po ay nakikipag-isa sa ating mga kapatiran na kung saan nararamdaman natin yung care nila, nararamdaman natin yung pag-alalay nila at pagmamahal nila sa atin. So, yung pakikisalamuha sa ibang tao or getting along with others or sa kapwa nating mga Kristiyano dahil nalalaman mo rin na nag-iisa lang ang Espiritong inyong sinasamba. Dahil nag-iisa lang ang iyong Diyos na siyang pinapatutuhanan ng Santong Espiritu together with our fellow saints. We wanted to go to church because we wanted to show our love to Jesus. We wanted to go to church because to show our devotion and commitment to Him and as obedience to His word. Yes. As our creator or life giver. And for being a life giver and for being our sustainer and protector for all kinds of dangers that you may think that will come to you, may come to you. Doesn't He deserve and worthy to be given a time to be thankful? Doesn't He deserve and worthy to be appreciated? Ang ating Diyos. Naisip niyo ba, mga kapatid, nagsimula nung ipinanganak kayo dito sa lupa, nagsimula ng ikaw ay sumigaw at umiyak na, wah! Wah! Blessing from the Lord na narito ka sa lupa. Hanggang ngayon, yung uwa mo nandito, magkakasama pa rin tayo. God is keeping us. In return, what shall I render, Lord, for all the blessings, for all the guidance that you have given me? Turuan mo ako, Panginoon, kung paano ko magbigay, magpalaga sa time na binigay mo sa akin. So He deserved our praise and our worship. He deserved to be served. Siya ay kapakinabangan nating paglingkuran. If and when, mga kapatid, we do not have time to God, then time is your God. Amen.
Yeah, time is your God. Your own precious time is what you treasure, and not your God. The church is not a building, mga kapatid. We are to hear the sermon and to hear the singing. No. The church is the people in the body of believers, a group of believers, the saints, who have set their time, who have set their precious time to honor the Lord. Isinagyan mo talaga na magkaroon ng oras ngayon para sa Panginoon. Hindi mo sinasadya mo talaga. Because it's your decision, right? To be here tonight. And it is important for us to worship together as a church family. Because when we do this, we are reminded, mga kapatid, that we are not alone in our faith. And also, we are reminded that we are bound together with love in unity, in one spirit, with the Lord. And so, your local church congregation, sa totoo lang, has become our church family. God doesn't want us to live alone and isolated. No one is an island. He gives us the church family as a crucial and important part of growing and maturing your faith. Going to the church every Sunday is a way to prioritize God and not yourselves. To deepen our understanding of the Scriptures and to engage in meaningful community life. It is our opportunity in going to church to reflect, to worship, to be spiritually refreshed again, once again, na upang ating mapanibago at mapagsiglang muli ang ating espiritu sa paglilingkod sa Diyos. 2 Timothy 3:16 and 17. Ang mga kasulatan, which is the Word of God, ay inilalarawan bilang kapaki-pakinabang sa pagtuturo. It illustrates the benefits of teaching, sa panunumbala o pagbibigay ng babala, sa pagsuway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran. Bawat isa sa mga tungkulin ito ay may mahalagang papel sa paghubog o sa paglakad ng pananampalataya kasama ng Diyos, which lead or results to a sincere heart of repentance and humbleness before God. Ang pagtuturo po ay nagbibigay ng kaalaman o kaunawaan ng kalooban ng Diyos. It gives us the understanding of the will of God, na kung saan hindi na tayo magkukwestiyon sa ating Panginoon. At yung panunumbala naman na sinabi ko ay yung ibig sabihin nun ay pagpapakita pala, pagpapahayag ng ating mga kasalanan, ng ating kakulangan, ng ating kamalian, na ito ay dapat humantong sa tunay na pagpapakumbaba. Dapat humantong ito sa tunay at taos-puso na pagsisisi. Otherwise, sincere, wala pa rin. Ang pagtutuwid, mga kapatid, ay gumagabay sa bawat individual, sa bawat isa sa atin, sa tamang landas. At ang pagsasanay sa katwiran na siyang umubog sa pamumuhay, na siyang sumasalamin sa pamantayan ng Diyos. And mind you, mga kapatid, why I'm saying this, in short, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay may sariling lakas. May sarili siya. It can stand alone. Ang salita ng Diyos, hindi yan nagdidepende sa mga tao. Ang salita ng Diyos ay may authority. Kung minsan nga, sa babanggitin lang ng isang tao, kumbaga, binanggit niya lang, nangyayari, para siya mag-prophesy eh. Pero binanggit niya lang, wala rin yan sa kanya, pero may nangyari. Tignan niyo yung mga matataas sa pananampalataya sa Panginoon. Yung mga pastor, mga elders. Alam mo, minsan nagsalita mo ganyan, sinabi niya palang nangyari na. Totoo po yun. Ganyan po kalakas ang
It is not just a pananaw ng isang tao. It is not just a school of academics. But it is the wisdom that only comes from the word of the Lord. Amen. Palakpakan po natin. Ngayon, ang araw sa Panginoon o araw ng pamamahinga ay para sa Diyos. Siguro nakalimutan natin na yung sinasabi, Thou keep the Sabbath day holy. It is the fourth commandment of God. Baka nakalimutan nyo kung kayo nasa elementary pa o primary. It is the fourth commandment of God. Ibig sabihin ay ginawa natin. Paano natin gagawin holy yung linggo o Sabado? Yung linggo. Gagawin natin holy ito kapag tayo huminto sa ating mga trabaho. Sa mga aktibidades patungkol sa ating sarili. You see, mga kapatid, incarnation and wisdom here na makikita natin. Kung ang Diyos na mismo, na siyang gumawa ng sanlibutan, mga puno, tao, ika-17 na, nagpahinga siya, ikaw ba kaya na isa lamang niya ang lahat? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day is approaching. Ibig sabihin, huwag daw natin kaliligtaan ang pagdadalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng Panginoon. Yung ating pong lokal na kongregasyon na simbahan ay magiging pong pamilya natin yan. Siya pong aalalay sa atin. Wala pong iba. Bukod sa magulang, of course, church family pa rin. Now, katulad po ng sinabi ko kanina, hindi gusto ng Diyos na mamuhay tayo mag-isa o walang kasama, na walang karamay. And now, again, I will tell you, there is a wisdom here. Hear me this. Because loneliness, because aloneness, and isolation are the way and the weapon of the enemy to attack us. Would you agree? Amen. It is a way and the weapon of the enemy to sneak us out, to grab us. Wisdom of your elders is sure combination and of collective knowledge and discernment. The right judgment that has always proven positive through their long years of experience. That's why the knowledge is possible without wisdom, but wisdom is impossible without the application of knowledge through your experiences. Ibinigay niya sa atin ang pamilya ng simbahan bilang isang pangangailangan, essential, na mahalagang bahagi ng paglago ng ating pananampalataya. Maglaan ng oras para sa Diyos, giving time to serve God. Matthew 18:20, binibigyan diin ng kahulugan nito ang pagkakaisa sa samang-samang pagsamba. Sa Espiritu na siyang tunay na may lakas at kapangyarihan na nakapagbabago sa tao. Kaya nga mga kapatid, ibig sabihin ay tanggapin natin o gawin natin na anyayahan natin ang ating mga asawa, ang ating anak, ang ating pamilya, ang ating kaibigan, para magkaisa tayo sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Nakasama ka. Nakasama kayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua 24:15. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Because as parents, we have the responsibility, mga nanay, mga tatay, we have the responsibility to prepare our sons and daughters to be worthy, to have a desire to serve the Lord. Kaya yun ang sinabi ni Prophet Joseph. Amen.
inyo pong matatandaan, noong December 14, 2025, the message that I have spoken is about the modern day idolatry. Ano ibig sabihin nun? So, ang modern day idolatry na sinabi ko noong nakaraang December 14 are the new idols that we seek and serve for our own pleasure, for our own gratification, satisfaction, fulfillment, are no longer made of wood. Hindi na made of wood. Hindi na made of stone. Iba na yun. But made of human hands. Not only made by human hands, but the idols or covetousness, greediness that is in your heart. That is the modern day idolatry. Dahil ang lahat ng bagay na nakakaakit sa isang tao, na siya maglalayo, na siya magkahati sa time, sa attention, na siya makakaistorbo sa tungkulin mo, na siya makakaistorbo sa katapatan mo sa Diyos, sa pagmamahal mo sa Diyos, at sa paglilingkod mo sa Diyos, ay isang idolatria, isang idolatry na nagmumula na ito sa iyong puso. Ito ay modern day idolatry na ayon sa Bible. And if you and I have extreme admiration, if you and I have extreme love, if you and I have extreme reverence to something or anything other than God, then certainly it is a new shape. And idolatry is anything that is more important to you other than God. Ang bago o modernong idolatria ay anumang bagay na mas mahalaga sa iyo maliban sa Diyos. Amen. Anything that absorbs and focuses your heart and imagination other than God. Anything that you seek to give you, but only God can give. They are all our idols. I have my idols too. Sabi ko nga, itong mensahe na ito para din sa akin. Which became our false gods in our lives as Christians. Nagmumulan po ito sa puso sa ating kaluluwa. So idolatry of God in our hearts is a big deal and a serious business to our living Lord and our God. You know why? Alam niyo po kung bakit? Kasi ito po ang unang-unang numero uno na first commandment of God. Thou shalt not have no other gods before me. So God considers idolatrous worship when we bow down, number one. Number two, when we serve more time with these other small gods instead of Him. So idolatry sa kabuuan is an act of placing anything or anyone above God in our hearts, in our time, in our priorities, or worship relative to the ancient idols of stones, statues, or the modern obsessions with material things, money, fame, self. Amen. They are all serious sins that separates us from the true worship and love of God. Yes. Amen. Whatever you love more than God is an idol. It is. So, anyone, anything can become our idol to us if we are not on our guard or we are not careful. James 4:14. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are mist that appears for a little while and then vanishes. We do not know our lifespan. We need to redeem our God-given time. To redeem is to buy back, make up the loss of time, but wisely using our present time. Meron pa akong isang illustration dito. Meron pong isang kumpanya ng credit card na nag-aalok sa iyo na kukuha ka sa kanilang account at bibigyan kanila ng $86,400.
Pero ibibigay niya ito sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 lang ng gabi. 12 hours. Pagdating ng alas 6 ng gabi, yung natira na yun ay mawawala, kukunin nila ulit. So, kung meron kang $86,400, ano una mong bibilhin? Anong oras ka magigising? 6 to 6 lang. Di ba? 6 to 6 lang. Makaya mo kaya na may spend lahat yung $86,000? Kasi kinabukasan, hindi mo pwedeng i-carry over yung yung credit eh. Ngayon, now ito po, sa realidad ng buhay, in connection with that, each day po, God has given us the following. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bangko. Ang bangko ito ay time bank ang tawag. Isang bangko na oras sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa, may bangko tayo ng oras. Meron tayong 86,400 seconds sa isang araw. Meron tayong 1,440 minutes in one day at 24 hours in one day. Sa isang linggo, meron po yan 604,800 na segundo. Meron din yan 10,080 minutes in a week. Or meron kang 168 hours in a week. Pero, ang kasunduan na ito, tuwing gabi, alam ng Diyos at pinapakiram naman ka ng Diyos. Kasi nagre-record din ang Diyos, siyempre. Bilang niya ang oras kung paano mo gamitin. Kung i-invest mo ito ng wisely. Pagdating ng oras, nung alas 6, wala na lang ulit yun. It cannot carry over. Ngayon, kung ating titignan, 3 hours lang. So, 1.78% lang ang nabibigay natin sa Diyos sa isang linggo. Masakit pa ba yun sa iyo? Mabigat pa ba yun sa iyo? 1.78 is not even 2%. It's not even 3% or 10%. Siguro naman, hindi na masakit yun sa iyo. Amen? So, sa Psalms 5 ay makikita po natin that time bank has been freely given to us, to you each week. If you want only 3 hours of time to spend to God, it's 1.78% only. Kaya ang literal na katotohanan ay kung nakapagbalik ka ba ng halimbawa 3 oras para sa Diyos. Ikaw pa rin ang may gamit ng 98% for you. 98% na yun ay ginamit mo sa sarili mo at sa ibang tao sa loob ng isang linggo na binigyan ka ng Diyos ng time bank na 168 hours o 10,080 minutes per week. Masakit pa ba yun? 15 minutes na magdasal ka sa Kanya na magsimba tayo. So, gano'n man po karaming oras ang gusto mong ibalik sa Diyos bilang pagpapahayag ang iyong pusong mapagpasalanan. Pagpapahalaga sa buhay, mabuting kalusugan, at lakas na binibigay niya sa atin. In conclusion, mga kapatid, to cut it short, maglaan po tayo ng panahon at oras sa Panginoon. Sa paglilingkod. Dahil po yung kawalan po natin ng oras sa panahon sa Diyos is a clear indication that or manifestation that we are falling to a modern form of idolatry in our hearts. Itong last words ko po na sasabihin sa inyo ngayon, mag-iwan na ako sa inyo ng isang versikulo lang, mga kapatid. And I just want to conclude this message tonight by giving you this very powerful, wonderful promise of God. Many have testified on this. Marami na. Proven na ito. It is true. And it works amazing, mga kapatid. The word of the Lord from the book of Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added
shall be given unto you. God bless you all. At purihin po tayo ng lahat ng Diyos. Thank you. God bless you. Mga kapatid, let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Tayo po ang lahat ng pagkain sa ating Panginoon. Amen. This is the Lord's day. Amen. Ito yung time na we have freedom to praise the Lord. We have 6 days for ourselves, right? But this one day, even not one day in the Lord, we just have our afternoon, a few hours are done. So, mark your calendar to be in the church every Sunday, mga kapatid. So it's a great time for us to have fellowship and to strengthen each other and to give honor to our praying. Wonderful blessings from the Lord tonight. And I know God has a plan for each of us as we travel. We are travelers. And we have time. I believe na we have still lots of time for the Lord. Amen. Kasi pag wala na tayong oras, ibig sabihin wala na tayo. So it's great. Amen. We have still time to love the Lord and to serve the Lord, to serve His other. Maraming mga kaluluwa na sa labas, mga kapatid. Let's continue to be an example to them that they will see Jesus in our lives. Amen. And by that, who knows that because of what you have done, you are faithful, serving the Lord, they will come also to church. An invitation to them. So I will request everybody to come to the altar. It's our time to pray. Kneel down if you want. Amen. You can stand if you want. Amen. Let's talk to the Lord tonight. Amen. Let's renew our promise to the Lord and we receive Him that we will serve Him faithfully, that we will give ourselves to Him. Amen. Let's not forget our promises to the Lord.